Magandang araw sa inyong lahat. Good morning. Pag-usapan natin ngayon, ito si Vice President Sara Duterte o ang OVP budget na nakaranas po ng napakalaking budget cut. Ang original na budget na hiningi nila for the next year ay total amount is 2.037 billion pesos. Okay, sobrang laki nito. Kung ilang daang porsyento ang inilaki niyan kumpara doon sa budget ng mga nagdaang Vice President. And take note mga kapatid, wala hong trabahong iba na itinadhana sa OVP. 'Di ba? Lagi ko nga sinasabi noon yan sa inyo. Ang trabaho po ng OVP o ng Vice President mismo ay dapat maging handa lamang sa sitwasyon ng maghalili siya kapag hindi na kayang gampanan ng nakaupong presidente ang kanyang trabaho. Okay, wala na hong iba. So ano ho ang ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin po noon ay dapat supportive at updated sa lahat ng nangyayari ang Vice President. Now, quiz tayo ngayong gabi. Tagal na tayong hindi nagko-quiz. Okay? Tanong ko po sa inyo ito. Anong posisyon ang lagi kong sinasabi since last year na dapat ay maging posisyon ng isang Vice President? Comment. Dali. Okay, para updated siya sa lahat ng nangyayari, sa lahat ng galaw. For example, kunwari balikan natin ng 2016, no? Ang nanalo kunwari, talagang nakaupo ay Duterte, Bongbong Marcos. Tapos sabihin natin na si Duterte there was a time na hindi siya makapag-function sa kanyang trabaho bilang presidente. So, yung Vice President niya na si Bongbong Marcos ay temporarily, okay, magti-take ito ng oath. Halimbawa, nagkaroon ng sakit si Duterte, yung anong sakit niya sa lalamunan, Barrett ba yun? Kinailangang operahan. Kasi syempre, pag may operasyon ka sa lalamunan, ay siya pala, hindi siya makapagmura, hindi siya alam nyo, nasabihin ako sa inyo, if you destroy my country, ay putang ina nyo, papatayin ko kayo. Ganon. Hindi siya makapag-ngaw ng ganon. Diba? Hindi siya makapag-puto maya, puto bungbong, puto seko. So ngayon, yung Vice President niya under the Constitution, diba? Pag sinabi ng doktor, kailangan mong magpahinga or else baka mamahinga ka. So, sasabihin niya, kaya ba niyang magtrabaho, gampanan yung pagiging presidente? Kailangan fit ka. Hindi pwedeng, may trangkaso lang ako, pero kaya ko yung ganun. Tapos hindi ka naman makabangon. Nag-hallucinate ka na, praning ka na. So pagka ganun, hindi po niya kaya nang i-discharge yung kanyang opisina. So, ang mangyayari, ang Vice President niya magte-take ng oath as acting. Okay? Iba po yung as president kumpara po doon sa as acting president. Okay? So, ganun po yun. So, kailangan po si PBBM ay updated. Hindi pala. Si VP BBM ay updated sa lahat ng mga nangyayari. Kaya ang bagay pong posisyon ng Vice President, tama ho kayo, Executive Secretary. Hindi ho ba? Para lagi niyang kasama. Primus inter pares. Diba? Hindi yung mukhang Paris overload lang, kuya-kuya-kuy nga lang daw eh. Sabi ni Criselda, sabi ni Chrissy. Diba? Hindi naman po totoo na ang trabaho ng Vice President, support kami, tapos lahat na lang ng ginagawa na ng Executive Department ay gagawin nyo rin. Ang tawag po sa ganun, hindi po ito support, ito po ay pag-iepal. Diba? In aid of re-election or in aid of election. Sapagkat po, bakit re-election? Ang Vice President po pwede pang tumakbo ng isang beses. Okay? Ang Vice President. Ngayon, eto. So, 2.37 billion kinaltasan po nila at naging, ito ho yung suggested amount ng committee nila Kimbo. Diba? Sama ng tingin ni Saro. Yung isa naman, sabi ng isa, boss, parang ang liit ng budget natin ngayon
Sabi naman ni Sarah, huwag kang mag-alala, Day. Kaya naman natin magtrabaho kahit walang budget. Ay, teka muna. Ma'am, bilyonarya ka. Kahit hindi ka sahura ng isang taon, sa dami mong projects, sa dami mong negosyo, hindi ho kayo magugutom. Ako po magugutom. Di ba? Yan ang maiisip ng mga ano. Pero again, kahit po zero budget pa yan, hindi po totoo magiging zero. Marire-enactment lang yung budget ng OVP last year. So 1.8 billion po yun. Kaya lang, ang gusto kong mangyari ngayon nitong Kongreso, naging 1.8 billion dahil po itong parliamentary tradition nila nang iniiyak nito ni Marcoleta noong isang araw, yun po ay iginawad nila Congressman Sandro Marcos. Di ba? Tinapos niya na kaagad at ang mga kasama niya sa komite ang pagdinig sa budget ng OVP. Di nangyari tuloy, umabuso si Fiona. Di ba? Si Tambalustay. Ngayon, ang diskarte po ng House, ng komite, ay hindi po nila papayagan na mag-zero budget ang OVP. Kasi 1.8 billion po yun, magiging budget nila. Ang ginawa nila ngayon is strategically, in-itemize nila. Pinag-aralan isa-isa yung itemized budget, submitted budget doon, submitted proposal. Nakita ho nila, may mga duplication na ginagawa na ng mga ahensya ng gobyerno natin. So, ang ginawa po nila ay ipinasa yung mga pondo, okay, nakabilang dyan, ay pinilipat nila sa ibang mga ahensya ng gobyerno. Kumbaga po, may project pa rin ang OVP, pero hindi po sila ang hahawak ng pondo. Bakit? Kasi po, ang baba ng very, very low yung utilization rate nila. May mga pondo pa sila na hindi nila ginagalaw. Kung magamit nila, kapiranggot lang. Anong gagawin nila sa pera? Di ba, siyempre, pag bumalik yan sa National Treasury, yung head of the department, ito ho, ay may makukuhang komisyon dahil sa savings. So, siya lang ang nakinabang. Di ba? Ngayon, ito ho yung sinabi. Dito kami nagulat. Yan, kanina ho, dyan sa Quadcom. Kasi ongoing yung Quadcom. Tapos biglang ito, siguro mga alas 11 ito, dumating si Stella Kimbo. At ito na nga ho ng press conference. The Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin ang schedule, hopefully, sana po wala masyadong eventful, ay matatapos po namin maaprubahan on third reading ang General Appropriations Bill by September 25. Okay. So, to cut it short, ito po yung original amount. Tapos, ang natira ay 733 million 0.198. Yan kung yung nagkakamali. Ngayon, ang tinanggal po nilang halaga ay ito po, 1,293,159,000
pesos. Hindi ko na naalala kung ano yung sense eh. So napakalaki po yung nawala. Isipin nyo yun. At ang ilan ho naman kasi sa mga napunan nila rito ay are. Okay? Ito. Teka. Ito ho yung napunan nila rito eh. Ito ha. Isa ito sa napunan nila. Sabi nga ni Congressman Jill Bongalon, nagtayo po ng sariling birokrasya ang ating opisina ng Vice Presidente. Pero tinimbang ngunit kulang ng COA. Having said that, I move that we defer the termination of the deliberation of the proposed budget of the OVP, subject to conditions either, number 1, reduce the proposed budget of the OVP, number 2, place the certain funds on hold until further discussions are held. Okay, so ito po, September 10, pero nung 11, nako, yun na nga, committee report na po. 'Di ba sabi ni Kimbo kanina? Alam niyo kapag committee report na ang pinag-uusapan dito, ibig sabihin yan, yan na ho yung kanilang pagdidibatihan diyan ho sa plenaryo. Most likely, pagdating ng third reading, yan na yung magiging halaga niyan. Kasi ilan na lamang po yung haharang diyan. Si Pulong, 'di ba? Congressman Pulong Duterte. Pagkatapos nito ni Pulong, ang isa pang harang dito si Congressman Ungab. Tapos yung si Marcoleta. Tapos yung isa pang lalaki nakasama ni Ungab din na taga Davao Region din. So 4 lang po o hanggang 5 ang mga DDS diyan sa Kongreso. So walang-wala ho talaga. Okay? Na makakakontra pa diyan sa 733.1 million pesos na suggested amount ng committee. Okay. So bakit naman ho kasi naging ganon yung kanilang decision dito, nakabawasan. Ito nga sabi rito ha. So Kimbo says the reduction amounting to 1.293159 billion pesos will be realigned, ililipat po nila sa DSWD, okay, Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS, at saka sa Department of Health, Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients. Ito ho yung pinanggagalingan, mga kababayan, ng malaking boto. Okay? Yang indigency. So yung mga tao po, yan si Gloria, isa rin sa tututol yan. Okay, so ito hong mga indigents, ito yung mga may sulat ng barangay, wala ho kami talagang kakayanan, pupunta rin, di ba? May mga ganon. So, ang ginawa nila ngayon, dahil nabasa nila ang diskarte ni Puset na pinupolitika. Ito ho kasi, itong ganito, yan ho ay pamumulitika yan. Pamumulitika yan. Bakit kasi hindi na lang bigyan sila ng katulad ng gustong mangyari ngayon ng House, ay ang budget ipapasa sa DSWD at sa Department of Health. 'Di ba? Para diyan po sa medical assistance sa mga indigent. At yung sa DSWD, magiging dagdag pondo po para sa AICS. So ibig sabihin, yung mga nangangailangan na para ho sa AICS ay i-refer na lang ng OVP, punta kayo ng DSWD. This is the referral letter. So special treatment kayo ron kasi dumaan na kayo sa amin. Same goes doon naman sa mga pasyente na para po dyan sa indigent medical assistance. Okay? So yun ang kanilang naging desisyon. Ito ho ay nag-ugat din doon sa naging resulta ng budget hearing sa Senate nitong para sa OVP. Ito ngayon po, ito tingnan niyo yung inconsistencies dito ni Inday. So ito yung pagkatapos na lumabas ng COA report, 'di ba? That was February yan eh. So ngayon at saka patapos din mabatikos mapo na si Sara na yung 125 million pesos na confidential fund, mali-mali ang inyong pinaggagastusan. Ngayon, yung submission po nila, sinubmit nila
na pinaggastusan daw ng 125 million pesos na ginamit, inubos ng 11 days, ito raw po, lahat po ito ng binanggit niya rito, maliban po rito sa medical and food aid, purchase of supplies, yung mga yan, and then etong rental and other incidental, okay, and then ito po, rental, purchase supplies, provision of medical and food. Ito pong mga to, hindi po ito pasok sa confidential fund, sa guidelines nila. Pero yun ang sinasabi nila na 14 million, purchase of information, pasok yan sa guidelines. Payment reward, pasok din po yan, so 24 million na. Tapos, payment of incentives for traveling related to confidential operations. Ito, kung na nagkakamali, yung incentives na yan, hindi rin po yan pinapayagan. So, ito ho yung mga justification niya sa gastos ng 125 million pesos. Okay? Ngayon, prior to that, a year before, this was 2023, ito ho yung debate nila, actually, it was not a debate, ito ho yung budget hearing at kung saan po si Sara ang kasama yung mga taga-OVP ang humarap. So, nasita siya rito nila Rizzo Ontiveros, who asked her questions politely. Ang sabi po rito eto, Duterte enumerated the following programs of the OVP which she confirmed were covered or supported by confidential expenses. Tingnan nyo itong mga to kung pasok ba ito or kung may pasok po ba dyan pagdating po sa guidelines ng confidential funds. Merong libreng sakay, disaster relief program, feeding program na may mga problema po, mga binukbok ng mga tinapay, di ba? Pagbabago, yun pala, ito yung A Million Learners and Trace, yung tree planting program nila. And then yung pagbabago campaign, yung distribution of free school supplies na ang dami ring problema, peace building in communities, and entrepreneurship programs. Diba? Ang layo ho. Plus, isa pang dinahilan ni Sara yung pagiging vice chair niya dyan po sa NTF-ELCAC. Tapos, yung pagiging presidente rin po niya rito sa Southeast Asian Ministers of Education Organization. Sabi niya, ang lahat ng iyan ay ginagamitan po namin ng confidential funds. Okay? Sabi nga rito, Duterte's response to Ontiveros is the first time the Vice President has revealed, at least in broad terms, how the OVP has used its confidential funds since it's acquired the controversial lump sum in 2022. Yun nga lang po, hindi niya akalain, mali-mali pala yung mga pinaggagawa nilang pinagkagastusan. Okay? So ito yung una niyang ipinaliwanag na ginagamitan nila ng confidential fund. Whereas, nitong pag-liquidate nila ng amount after they realized, ito. Kaya lang, ang problema nila ngayon dito, so ito yung yung guidelines Ayan So purchase of information, nandun yun. Rental or transport vehicles to confidential activities. Ayan. Confidential incentives with traveling. Ito, rental. Ayan, nandyan po. Tapos, rental and the incidence expenses related to the maintenance of safe houses. Ito naman po yung mukhang wala rito. Okay? Wala dyan. And then, purchase of rental of supplies, materials, blah, blah, blah. So, meron pala, pasok rito. Purchase of supplies. Okay. Kaya lang, anong supplies yun? Malinaw dapat kung ano yun. Okay? Ngayon, payment of rewards to informers, yan, uncover, prevent illegal activities, blah, blah, and other that may be authorized by the GAA. Ito naman po yung mga bawal. Okay? Sa intelligence funds, ganun din sa confidential funds. So,
Bitong February 2024, okay, may lumabas po sila rito na Audit Observation Memorandum. Okay. So, ito. 125. Inubos niya. Ito yung inubos niya na ganun-ganun lamang. Ang bilis, 11 days. Okay. And sabi rito, the propriety of the transactions could not be ascertained as submitted LRs were not fully supported with complete or proper documentations required under Joint Circular 2015. Ito yung sa confidential funds po na guidelines. Yan. So, analysis and submitted accomplishment reports revealed that the amount of 42,000 were used for payment of incentives for traveling relative to the confidential operations. Yan, lahat yan. Ito pa, provision of medical food, blah, blah, blah. Yan yung mga pinagkagastusan daw. Okay. Ito na. We recommend that the officials concerned submit the required documents and justifications with the corresponding supporting documents. Okay? In case of your failure to reply within the specified period above, our audit observation shall be deemed accepted. In case of failure to submit the required documents, blah, 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 a notice of suspensions, notice of disallowance may be issued. Ngayon, eto. Ang sabi rito, pagka hindi ka nakapag-comply, mag-i-issue sila ng notice of suspension or notice of disallowance. Ibig sabihin, ito yung liquidation ninyo na sinabit sa kanila, na hinihingi nila rito sa observation nila na i-update ninyo para maging katanggap-tanggap sa amin ng justification by means of receipts, okay, or any proof na verifiable. Alright? Kasi po, ang confidential fund ay subject sa full audit. Hindi po totoo yung sinasabi nila na kapag confidential fund at Intel fund, ito ay secret in nature. Hindi po ganon. Wala pong secret budget. Ay lahat po ng budget ng gobyerno galing sa buwis, ito po ay subject sa accountability. Okay? Pero hindi nga lamang po pwede itong ibuyang-yang sa mundo kung saan ginamit specifically. So for the COA's eyes, COA's auditors only, for their eyes, so kailangan nilang makita ang justification. Okay? But not for them to divulge in public. Okay? Ngayon, ito sabi nga ni Congresswoman Luistro, Vice President Sara, diba, nagtangkang harangin ang COA findings sa 125 million confidential funds. Now, ito ho, diba, namusit siya noong nakaraang pagdinig, diba, yung dumalo siya, o, kaya siya nabansag ang pusit. Ito po yung sinasabi ni Beatrix na hinarang niya, tinangka niyang harangin. O, kaso, natuluyan. Naglabas ngayon ng notice of disallowance ang COA. Kasi nga po, hindi nila nakukomply kung ano yung kailangan na hinihingi, ma-justify ninyo ito. Yan. So dito is 69 million, pero ang binabanggit nga nila ay umaabot po ito ng 70, the amount of 73,287,000 was disallowed in audit. Yan, due to the following. Okay? So yung reward payment na 10 milyon, walang mga pruweba. Kahit acknowledgement receipt na si Tampulano ay nakatanggap ng reward payment, ito yung detalye, bakit siya dapat bigyan ng reward, di ba? Yung payment of reward, mga pagkapagkain, mga goods, ganyan. So kailangan, saan kayo bumili nito? Di ba, para nakikita nila, ito ba supply pa nung nakarang taon? O donasyon ba ito? Di ba, kailangan malaman na ito ay galing rito sa 34 million. No. Tapos ito dinistribute namin sa mga nakatulong sa amin, ito yung pinambayad namin sa kanila, pagkain. O, payment of reward naman din daw, mga gamot. Diba? O, tulong para sa gamot nila, ganyan-ganyan. Wala rin. Walang malinaw din po silang documentation dito.
So the submitted list of 105 activities attended by Vice President and those conducted by all the offices during the period of December 13 to 31 did not indicate the particular accomplishments for the successful information gathering or surveillance activities that are directly related to the specific confidential activities. Blah, blah, blah. Yan. Okay. So ito yung mga liable. Si Sara Acosta, si Villa del Rey. Okay. Sabi rito please direct the aforementioned persons liable to settle immediately the said disallowance. Audit disallowances not appealed within 6 months from receipt hereof shall become final and executory. So, August ito, September, October, November, December, January, February. Yan. So, kailangan po hanggang Feb or maybe until March, ganyan, makapag-submit sila ng i-appeal nila ito. Pwede ho sila kasing umapila hanggang Korte Suprema. Pero, come on, di ba? Kung na-issuehan ka ng COA, ng red flag, okay pa yun eh. Parang kinall out ka lang ng huy. Parang may mali yata kayo. Diba? So, pwede mong i-justify yun. Pero kung inisyuhan ka na ng observation, hindi ka pa rin naging compliant para patunayan sa kanila na totoo yung gastos na yan. May pruweba. Inisyuhan ka na ng notice of disallowance. Ito ang salita mismo ng dating COA Commissioner. Lawas, medyo seryosohan na ito. Hindi na ito parang request na sinasabing mag-submit ka ng papel o kulang ang pirma mo. Hindi. Kasi sinasabi natin na ibigay ko na sa iyo yung bahagi ng tinatawag natin due process. Diba? Kasi nga, yung una yan, mare-red flag kayo. Red flag noon yan eh. Kaya nga nagulat si Kimbo. Akala niya 19 days, yun pala 11 days lang. Siya yung nag-defend ng budget ng OVP noon eh. Tapos, sumunod, ito pong audit observation nila. Wala pa rin nangyari. So, notice of disallowance na. Diba? So, enough due process na yan. Kung disallowance, seryoso yan. It is already a request of the auditor to refund or restitute the amount involved. Itong notice of disallowance. Okay. So, i-refund nila. Ngayon, kung sakali ho maging final and executory ito, ano ho ba ang magiging epekto ng kautusan na bayaran ni VP Sara Yaan? Ang magiging epekto po niyan mga kababayan ay magiging multo sa kanya pong retirement. Halimbawa, nagretiro na siya. So yung total amount po na disallowed, no? Ang mangyayari ngayon, kukunin po yan sa kanyang retirement benefits sa package. Kung ilang milyon yun, doon kukunin yun. Or, pwede hong kunin yun ng COA, not the COA, but the Finance Department, no? Para sa, kailangan kasing bumalik yan sa kabangyaman or national coffers, yung halaga na yung disallowance. Okay? Pwedeng sa sweldo niya, pwede naman niyang ibigay 300,000 pesos po ang sahod ni VP Sara. Ibalik na lang niya para wala nang alingas-ngas, di ba? Total, willing naman siyang magtrabaho. Ang OVP na wala namang budget. Ito pa ngayon ang isa pang kapansin-pansin. Sabi nga ni Barry Gutierrez, yung spokesperson ni Lenny dati, Sara Duterte paid more rent for a month, 4.4 million. Kumpara po kay Lenny Robredo, 4.1 million, isang taon yun. Kay Sara, buwan-buwan po. Diba? Sabi niya, kaya naman ayaw matanong tungkol sa budget niya. Correct. Ngayon, eto. Sabi po ni Manikis ng Zambales, mabait itong congresswoman na to eh. Meron po ba tayong guidelines sa mga lease ng properties natin? Katulad po itong sa OVP. Lumalabas po 53 million ang lease niya per annum. Na kung tutuusin po, parang duplication lang din ng mga line agencies natin. Isipin mo naman kasi, ang OVP meron pong 10 satellite offices. Di ba?
Kaya nga sinasabi ni Bongalon nito, nagbuo na sila ng sarili nilang bureaucracia. Ang OVP may mga kanya-kanyang mga opisina rin. Kumbaga, parang ito yung mga iba't ibang mga departments niya. Diba? Malupit talaga sa gastusan si Sara. Ngayon, ito naman ho yung taga Quezon City, 3rd District na DDS. Dating basketball player yan, si Franz Pumaren. Tagal na rin konsehal nito, no, Cory? Si Franz Pumaren. Sabi, with regard to VP Lenny, her lease contract with Quezon City, which I was the one who drafted the contract, her monthly rental is 308,000 pesos, 308,700 pesos monthly. Okay? So yun pong monthly rental po ni Lenny Robredo. Kung di nagkakamaling nirerentahan ni Lenny, buong na yun, buong facility na yun, isang opisina na yun. Nakalimutan ko yung pangalan nun Bahay, ano ba yun? Pangarap pa yung tawag doon. Yung kay Lenny Robredo nun. So sabi niya, siya raw yung nag-draft ng kontrata. Yun daw yung monthly rental. Now, and that's for 5,100 square meters property. So makikita po natin kung gaano kamura lang po yung rental na kinukuha niya. And it's only one that was in Quezon City. So yan po yung observation ng isa sa mga DDS na mga city councilors namin dito sa Quezon City, si Franz Pumaren. Okay? So ganon. Pero kay Sara, ang lupit naman kasi. Ito kung kukwentahin nyo na lang, 308 times 700. Diba? Kay Sara, matindi. Taunan niya, 53 million. Ang dami kasi. Ito pa, may mga copies yung mga satellite offices. When the Honorable Congressman Franz Pumaren, hindi pala ito konsehal, congressman na pala ngayon to, yung 3rd District si Franz, gave that number out. Parang hindi ba, sabi niya, parang overpriced yung mga rentals ng OVP satellite offices. At yan nga po kanina, sa Quadcom, habang nagkakaroon ng Quadcom, hindi ho nagcoconut pala si Lenny Robredo. Hanggang kay Binay lang po yan. Noli Di Castro, sila ho yung mga gumamit ng Coconut Palace tsaka si Erap. Yan. Pero kay Lenny Robredo, parang bahay pangarap yata yun sa kanya. Diba? So napuna ho ito, going back, sa budget, napuna ito nabanggit ito ni Stella Kimbo. Yung mga rentals, saka yung mga reporter din, pinunahuyan kanina. Yung makikita nyo sa in-upload ko na mayroong 17 minutes, that was the Q&A portion kanina. Yun, bahay pangarap. 'Di ba? Yan yung kay Lenny Robredo. Malaki yan kumpara dito po sa naman kay Sara Duterte, meron siyang 10 satellite offices. Yun ho mga lugar na meron pong mga satellite offices sila. Yan ho mga may mga lugar po diyan, may mga local DSWD rin. Ano ginagawa nila? Katulad ng sa Rizal Province, nakipag-compete sila sa Morong Rizal sa pagdadala ng mga relief goods. So sabi tuloy ng mga tao, the best talaga si Sara, magaling talaga, kasi yung ganyan-ganyan. Di ba? So anong mangyayari dito? Hindi hinahati nila yung gobyerno natin. Sinisira nila yung imahe. Nag-create sila ng negatibong imahe para ho sa Office of the President. Di ba? Maaring inunahan lang talaga nila na makapunta roon. Diba? Ito nga DSWD. Yun ang sinasabi rito, hindi dapat mangyari yung ganon. And besides, ginagampanan naman na yan Diba? Bakit kailangan duplication pa? Epal-epal lang. Kaya ho, ang resulta ngayon, 733.1 na lang. 733.2 million, round off. Yan po ang nila. Most likely yan ay yung magiging budget niyan. Ang Senado naman, tignan natin kung natutuwa pa ba sila. Kasi nakaka-apekto rin po yan kung ano ho ba ang relationship ng
department head. Now, putahan lang po natin rin saglit. Ito ang pag-aaway kahapon ni Marcoleta, di ba? Na sinasabi niya, dapat wala nang tanong-tanong sa Office of the Vice President. I-extend natin yung courtesy. Alam niyo ho, mali po si Marcoleta doon. Di ba? Kasi nga, ang sinasabi niya ay second highest. Kayo po ba naniniwala kayo? Ito lang, tanong